Ang storyang ito ay pinamagatang Best Friends Love Story by Jerome. Episode 1. Simulan na natin ang kwento. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Naniniwala ba kayo na pagkakasala ang pagmamahala ng dalawang lalaki o dalawang babae? Kung ang pag-ibig ay para lamang sa isang lalaki at isang babae, bakit may mga taong parehong kasarian na tila nakatadhana sa isa't isa? Ito po ang kwento namin ng best friend ko. 2005, yan ang unang taon ko sa kolehiyo. Kabado, takot, excited, yan ang nararamdaman ng halos lahat tuwing unang araw sa klase. Sino nga ba naman ang hindi kakabahan? Lahat ng nakapaligid sa iyo ay bago. Ako nga pala si Jerome. Pero Rome ang tawag nila sa akin. 16 years old pa lang ako noong mga panahon na yan. Black hair, brown eyes, fair skin, may eyeglasses at chubby. Yup, hindi ako yung tipo ng hot na guy na lagi nyo na lang nababasa. Walang abs, walang muscle, wala ring hilig sa sports. Pero hindi naman ako obese o overweight. Chubby lang guys. As in may baby fats. Pero kung tatanungin naman sila normal lang yung size para sa age at height ko. Straight ako. Dati. Ngayon, ewan ko. Leche kasing pag-ibig yan Joke lang. Nang marating ko na yung classroom na nakalagay sa registration form ko ay huminto muna ako sa may pinto at dinouble check ko kung tama. Room D321. Mahina kong bulong sa aking sarili. Pumasok na ako at napansin ko na konti na lang yung bakanteng upuan. At halos na mga yun ay nasa harap. Tahimik lang yung black nung tumingin sila sa akin habang pumasok ako sa classroom. Ang awkward kaya umupo na lang ako sa may harap. Medyo gilid kasi pag sa gitna. Baka lagi kasi ako mautusan ng mga professor. Ganun kasi sa amin nung high school After 15 minutes, may group of students na pumasok sa room namin. Hi guys, good morning. Welcome to our college. I am your Ate Shelly, by the way, and I am the president of our organization. With me are the officers who will be leading our organization this academic year. Sabi ni Ate Shelly in a conyo way. Sinimulan na magpapakilala ng mga officers sa harap namin. At nagsabi na kung may mga tanong o kailangan kami sa kanila ay lumapit lang daw at huwag mahihiya. Okay guys, para magkakilala na kayo ay isa-isa kayong tatayo at magpapakilala. Sabi ni Kuya Jun, Vice President. Kanino ba tayo magsisimula? Dagdag pa ni Kuya Jun noon. Tumingin ako sa likod at halos lahat sila dito sa harap nakatingin. Hindi lang sa harap. Sa akin sila nakatingin. Pwede po bang sa likod na lang po mag-umpisa? Sabi ko sa Vice President noon kasi malapit lang siya sa akin. Sige, sa likod na. Hindi natapos ang sinabi ni Kuya Jun. Kasi biglang may pumasok na lalaki. Blackmate din yata namin. Pawis na pawis. At ang daming dala. Para bang galing ng outing. Sorry guys, I'm late. Late po nagising. Sabi nung lalaking kadarating lang. Very well then. Sa'yo na lang tayo magsisimula. Sabi ni Kuya Jun. Ano pong gagawin? Sabi niya, habang hingal na nilagay yung mga gamit niya sa upuan, katabi sa akin. Magpapakilala lang. Sige po. Sabay harap niya sa klase. Good morning guys, I'm Harvey from Santa Rosa, Laguna, 17 years old and single. Sabi niya,
nang nakangiti, sabay upo. Nagtawanan naman yung mga kaklase ko. O ikaw na next. Sabi sa akin ni Kuya John noon. Tumayo na ako at nagsimulang magsalita. Hi guys, my name is Jerome, just call me Rom. I'm 16 years old from South Manila. Ngumiti lang ako at umupo na. Pag upo ko, kinalabit ako ni Harvey. Bro, kanina pa ba kayo dito? Medyo, pero wala ka namang importante na na-miss. Sabi ko naman. Okay. Thanks bro Tumungulong ako at ngumiti. Tapos, tinuon ko na yung pansin ko sa mga nagpapakilala. Ang daming magaganda sa kaklase namin. Si Jane, si Tin, si Marga. Pero ang pinakamaganda para sa akin ay si Melanie. Naging instant crush ko kagad siya. Hindi lang maganda. Maayos pa manamit. Laging nakangiti at maganda yung boses. Good morning, everyone. I'm Melanie and I'm 60 years old from South Manila. Pagpapakilala ni Melanie noon, nakatingin sa akin at nakangiti. Nginitian ko na lang din, pero ayoko mag-assume. Kaya humarap na lang ulit ako sa may board. Ay, first day, may chicks ka na. Pangaasar sa akin ni Harvey. Loko din to si Harvey Feeling close? Sabi ko sa isip ko noon. Nako, hindi Hindi naman siguro bro. Natatawa kong sagot sa kanya. Maayos naman yung naging first day ko. Nang matapos na yung last subject ay nauna na akong lumabas tapos dumiretso na sa dorm na tinutuluyan ko. Pagdating ko sa dorm ay mag-isa pa rin ako. Na pinagtataka ko kasi alam ko yung dorm na yun ay para sa 2 tao. At hanggang ngayon, wala pa rin yung kasama ko. Mga after 10 minutes, may kumakatok. Andyan na yata siya. Sana lang matino at malinis rin kagaya ko. Hello? Tao po. Sabi niya noon. Wait lang. Parang kilala ko yung boses nun Binuksan ko yung pinto. At tama nga ako. Uy! Sabi ko, habang inaalala ko yung pangalan niya. Harvey. Tama ba? Yup. Jerome, right? Dito rin pala yung dorm mo? Oy. Teka, wag mo sabihin dito ka rin. Bakit? Ayaw mo ba? Sabi sa akin ni Harvey noon sabay tawa. Hindi naman. Nakakagulat lang. Tara, pasok ka. Kaya pala ang dami niyang dalang gamit kanina. Galing pala siya sa kanila sa Miss Santa Rosa. Bakit pala bro hindi ka pa dito kahapon? Tanong ko kay Harvey noon. Kasi birthday ng kapatid ko kahapon kaya ngayon lang ako nakapunta. Kaya pala. Belated happy birthday sa kapatid mo Salamat pare. Dito ko napansin na may itsura din pala tong si Harvey. Medyo maputi rin siya. Mid-light brown yung eyes. Matangos ang ilong. At red lips yung mga labi niya. Mas patangkad siya sa akin ng siguro mga 1 inch. Maganda ang katawan. Kasi may konting mga muscles. Pero nung panahon na yun, wala pa naman akong pakialam. Basta, medyo gwapo siya. Kagaya ko. Yun lang ang napansin ko. Teka, parang hinahanap ka ni Melanie kanina, Jerome Bigla niyang sinabi habang nag-aayos siya ng gamit. Si Melanie? Ako hinahanap? Biro lang. Ano ba naman to? Loko ka no? Naiinis kong sabi sa kanya. Ang excited mo kasing umuwi, Rome Hinitian ko na lang siya.
Marami siguro tong kaibigan. Kasi ang galing makipag-usap eh. Yung mangiinis pero hindi ka maiinis. Instead, matutuwa ka pa. Parang the moment na magkakilala kayo, close na kayo kagad. Maswerte naman pala ako na siya yung naging kadorm ko. Mukhang matino at kung pag-oobserbahan yung kanyang pag-aayos ng gamit, malinis rin sa paligid at hindi siya boring kasama. Dito na nagsimula ang magandang samahan namin ni Harvey. Palagi kaming magkasama sa lahat ng klase. Tuwing break time sa tambayan. At sa mga gala kasama yung iba naming mga kaibigan. At syempre, tuwing paalis at pabalik kami sa dorm. Palagi din kami magkagrupo o partner sa lahat ng projects. Minor case study, at lagi din kami nagtutulungan pagdating sa mga homeworks namin. Best friends kumbaga. Habang tumatagal, mas lalo kami nagkakilala dahil mas napapadalas yung kwentuhan namin. Dito ko nalaman na nagkaroon siya ng 2 girlfriend nung high school. Nung sinabi niya yun, tinawanan ko siya at nagyabang ako na natalo ko siya dahil ako naka-3 na. Totoo yun. Pero isa lang dun ang sineryoso ko. At tapos sinagot naman niya ako ng, kasi ako pag nagmahal, sobra-sobra. Kaya pag nasaktan din Rom, sobra-sobra din. Ang drama mo naman bro. Natatawa kong sagot sa kanya. Ang bilis ng oras. Malapit na yung finals. At malapit nang matapos yung first sem. Dagsaan yung mga projects at requirements namin kaya laging kulang yung tulog namin. Nang masubmit na namin yung last project and requirement, nakahinga din kami ng maluwag. Dahil isa na lang yung aalalahanin namin. Finals. Pagkatapos ito, sem break na. Nung weekend before finals, parehas kami nagstay sa dorm para makapag-aral. Every weekend kasi umuwi kami sa kanya-kanya naming bahay. Napansin ko na hirap si Harvey sa advanced algebra and chemistry. Kaya nag-offer ako ng tulong. Harvs, mukhang nahihirapan ka. Gusto mo turuan kita? Sige Rom, ang hirap ng chem eh. Kainis naman kasi. Hindi naman natin kailangan yan sa course natin eh. Ganyan talaga. Natatawa kong sagot. Okay, ganito lang kasi yan oh. Tinuruan ko siya ng mga technique para mas madali niyang maname yung mga chemical compounds and acids. Pati na rin sa algebra. Sinabihan ko siya na dapat marunong siyang gumawa ng equation. Pag may equation na siya, masosolve niya yung mga word problems. Binigyan ko siya ng sample problems. At sinabi kong isolve niya muna para ma-check ko mamaya. At mag-aaral ako sa ibang subject. Rom, tignan mo nga kung tama yung sagot ko. Lumapit ako at tinignan yung mga sagot niya. Tama naman halos. Halos lahat. Except dun sa huli. Nakaupo siya sa may study table at ako naman ay sa likod niya. Nakayuko habang tinitingnan yung mga sagot niya. Bale, yung dibdib ko nakadikit sa may right shoulder niya. Nakita ko kung saan siya nagkamali. Kinuha ko yung ballpen at yumuko pababa para mas mapalapit pa sa papel niya. Alam mo kasi Rom, mali ka dito eh. Dapat yung equation mo naka-equate sa 0 para pwede mong matranspose yung mga like terms. Habang nag-explain ako, tango lang siya ng tango at tumitingin sa akin. Oh, gets mo ba? Tanong ko, pagkatapos ko mag-explain sa kanya. Hindi siya sumagot. Kaya tumingin ako sa kanya tapos, boom! Nakatingin din siya sa akin pero dahil sa pwesto ko, sobrang magkalapit yung mga mukha namin. 2 inches na lang yata yung difference.
Doon ko nakita na sobrang malapitan yung mga mata niya. Ang ganda pala pag mid-light brown yung eyes. Halos 3 segundo din kami nagkatitigan. Ang lalim ng hinga ko. Tapos bigla siya nagsalita. Ang gwapo mo pala, Rom. Natawa ko noon. Sabay-sabing, matagal na, Harvey. Sabay tayo tapos binatukan ko siya sa ulo. Loko ka talaga, no? Mag-aral ka na nga dyan. Thanks, bro. Nagets ko naman na. Sabi sa akin ni Harvey noon habang nakatingin siya sa akin at nakangiti. Bago ako matulog, inisip ko yung mga nangyari sa amin. Bakit ganun? Parang may iba. Hindi lang ako basta nagandahan sa mga mata niya. Parang may kakaiba. Yung way na nagkatinginan kami tapos bigla siyang magsasabi na ang gwapo ko pala. Tapos yung ngiti pa niya nung nag-thank you siya. Bakit parang may laman? Ay nako, pagod lang siguro to kakaaral. Itutulog ko na lang. Okay, it's been a while guys. First of all, gusto ko lang po mag-thank you sa mga tao nagsasubscribe pa din sa channel natin. Kapit lang guys, alam ko mag-grow ulit tayo. Thank you kasi hindi nyo ako iniwan and hopefully sana maging okay na ulit yung channel natin, no? At gaya nga nung sabi ko before, hindi po ako magsasawang mag-narrate ng mga stories to inspire other people. Hanggat may mga tao nakikinig sa akin, because this is my passion and we all know how important it is to be passionate on what we're doing. By the way guys, alam ko matagal na tong story na to sa old channel pa natin, pero to have a good audio quality, ninarrate ko siya ulit kasi nung unang pag-record ko nito, cellphone lang talaga yung gamit ko nun. And to make sure na rin na inline siya sa community guidelines ni YouTube para hindi na ma-delete yung channel natin. Hopefully, sa mga patuloy na nagsisend po ng stories nila, don't worry guys, ina-narrate natin lahat yan. Ayusin ko lang muna itong mga old stories, then in-next natin yung mga stories nyo. Dating gawi, sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa iambrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so. Click ang like, ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.